Magkahiwalay na disgrasyang sangkot ang mga truck. Sa Caloocan, sinalpok ng 14-wheeler ang isang bahay. Sa Aklan naman, nagkarambola ang 8 sasakyan dahil daw sa truck na nawalan ng preno. Yan ang report ni James Agustin. Walang tigil ang busina ng ilang sasakyan sa kuhang ito ng rearview camera. Hanggang sumambulat ang disgrasya. Isang van ang sumalpok sa kasalubong nitong sasakyan. Ang sumulpot na wing van o cargo truck, bumangga sa sinusundang van, bumangga sa puno ang truck bago tumagilid at tumama ulit sa ilang pang sasakyan. Kuha yang kagabi sa Barangay Libertad sa Navas, Aklan. 8 sasakyan na nagkarambola. Batay sa imbestigasyon, mitya ng disgrasya ang cargo truck na nawalan daw ng preno. Kargado ito ng 300 sako ng asukal. Yung wing van, sir, tuloy-tuloy na bumaba hanggang sa tinusok sa likuran ng bahagi, sir, yung isa pang commuter van bago sa gumulong-gulong. Sa kadamuon sa imo karga, dapat slow down ka eh. Hindi mo napakarira mo. Pero kung na mo nakadamo imo karga, you should at least travel at a slow speed. 6 masugatan kabilang ng pahinati ng cargo truck. Kinukunan pa ng pahayag ang driver ng truck na hawak na ng Navas Police at pinatatawag din ng LTO. Truck din na nadisgrasya sa Camarin Road sa Caloocan. Sumalpok sa bahay ang 14-wheeler na galing North Sagaray, Bulacan at maghahatid na mahigit 600 sako ng semento sa Tondo, Manila. Mula po dun sa bahaging yon ng Camarin Road ay bumulusok pababa itong truck na ito at tinamaan itong isang bahay. Ito pong naging epekto, yung pader ng bahay ay nawasak at umangat din po yung bubong nito sa lakas ng impact. Pero bago niyan ay tinamaan na muna nitong truck itong isang poste ng ilaw na nakaladkad ng ilang metro. Ayon sa truck driver, sumabit sa kawad ang kanilang side mirror kaya huminto sila sa Camarin Road. Kahit kinasuhan ng gulong, dumiretso pa rin daw ang truck. Pinatay ko makina, tapos kinambyo ko. Ang bala ko kasi dagdagan ko ng kalso. Pagbaba ko, may tumalo na yung truck sa isang kalso, hindi ko na napigilan. Ako humihingi sa inyo ng dispensa, hindi ko naman po sinasadya po yung pangyayari. Nakipag-areglo na ang kumpanya ng truck driver sa mga naapektuhan ng disgrasya. Bahagyang nasaktan ang pahinante ng truck. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naharap sa reklamong plunder o pandarambong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati si Senator Bongo at ang kanyang ama at kapatid. Inihain niya ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa bilyon-bilyong pisong infrastructure projects na napunta raw sa mga kumpanya ni Nago. Handa raw ang senador na kasuhan ang mga kaanak kung totoo ngang nagkamali. May report si Salima Refran. Simbigat na mga kahong-kahong dokumentong bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Ombudsman ang reklamo niyang plunder o pandarambong laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati ama at kapatid ng senador. Akusasyon ni Trillanes, halos 7 bilyong pisong infrastructure projects ang napunta sa CLTG Builders at Alfrego Builders na hawak ng angkan ni Senador Go. Undercapitalized nga raw o kulang sa puhunan ng dalawang kumpanya kaya nakisosyo raw sa mga kontratistang may AAA license gaya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang mga proyekto sa joint ventures aabot umano sa 816 million pesos. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Dagdag ni Trillanes mula 2008 noong Davao City Mayor pa si Duterte hanggang naging Pangulo siya, nakakorner ang mga kaanak ni Go ng nasa 200 proyekto, karamihan nasa Davao. May flood control, merong mga road widening. Yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Handa raw harapin ni Go ang reklamo. Todo tanggi siya sa paratang. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Nakialam ba ako? Hindi.
Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nauna nang naihain sa DOJ ang reklamo. Pero ipinadala raw agad ito sa Ombudsman ni Nooy Prosecutor General Benedicto Malcontento noong si Remulla pa ang Justice Secretary. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. 1 taon na yun eh. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding at preliminary investigation. Maaari raw makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH, sa CLTG at sa mga diskaya. Nandiyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks. Mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga ebidensya sa preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabongero, dedesisyonan ng DOJ sa loob ng 60 araw. Kung may sapat na ebidensya laban sa mga inaakusahan, maghahabla na sila sa korte. Ang isa sa mga idinadawit sa kaso na si Charlie Atong Ang umaasang maibabalik pa ang reklamo sa PNP-CIDG para muling maimbestigahan. Radio broadcaster na binaril sa Ginobatan Albay, pumanaw na. May person of interest na ang pulisya sa pagpatay kay Noel Samar. Inaalam kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaril. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, 100% raw na babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Tito Soto. Sa paglulunsad ng One RFID, isang RFID na lang ang kailangan ng mga motorista para makadaan sa lahat ng expressway sa Luzon. Ilang silid-aralan sa San Juan Siquijor hindi na ipagagamit dahil sa mga sirang nilikha ng lindol sa Northern Cebu. Sa ilang barangay hall muna ang face-to-face classes ng mga apektadong paaralan. 5 napinsalang gusali sa Davao City matapos ang October 10 quake, inisyuhan ng red tag notice. Bawal silang okupahan dahil delikadong gumuho. Yellow tag notice naman sa ibang gusaling napinsala ang bahagi. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pabibilisin daw ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa mga masasakdal sa mga kinurakot na flood control project. Tiniyak din ng DPWH na may aksyon sa mga susunod na linggo. Ang komisyong nag-iimbestiga rito sa gitna ng mga puna na kulang at mabagal ang pagsisiyasat. May report si Joseph Moro. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera natin lahat. Kailangan po maibalik. Sa harap ng mga negosyante, tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang paghahabol ng gobyerno sa mga kurakot. Tila pinakakalma niya ang business sector na nakukulangan sa aksyon ng pamahalaan at nababagalan sa Independent Commission for Infrastructure. Ano na tayo ngayon? October. Yet, was there anyone who was already directly pinpointed and prosecuted? Or sabihin natin na nakapag-file na ba ng mga kaso? Wala pa rin, di ba? Laging closed door hearing yan. So we don't know. So we want to know. Because we want to urge also the ICT to be really transparent. Masyadong mabagal. Ano? Yung ICI, halip na makatulong na magdagdag ng tiwala sa gobyerno, palagay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, parang wala nangyayari. Puna rin ng iba't ibang sektor na nagpoprotesta makupad sa pagtugon sa katiwalian ang gobyerno. Sabi ni Secretary Dizon, sa mga susunod na linggo ay makakakita na ng konkretong aksyon mula sa ICI. Sa Sandigan Bayan ang bagsak ng mga kaso kontra korupsyon gaya sa maanumalyang flood control projects. Si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg nangakong bibilisan ang paglilitis sa mga kakasuhan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Isusumitin nila sa Korte Suprema ang bagong alituntunin para rito. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60? 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have
I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Di na raw kailangan ng special division para sa flood control cases dahil konti lamang ang mga dinidinig nilang kaso. We're prepared for the deluge of cases. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa publiko o i-live stream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hingan ng permiso ito sa Korte Suprema. If the Supreme Court allows, of course, we are, because we're not hiding anything. Ang dinidinig sa Sandigan Bayan ay mga kasong graft laban sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Kaya tiyak na sila ang hahawak ng kaso ni dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28 at iba pang inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Pero sa mga inireklamo sa Bulacan 1st District Engineering Office, pinakamataas si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may salary grade 25. Ang mga yan, pati mga naisampang reklamo ng DPWH sa Ombudsman, posibleng sa ibang korte raw ihain. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Pinauungkat naman ng isang private citizen sa ICI kung may ugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa tech billionaire na si Maynard Ngu na isa sa mga isinasangkot sa issue ng flood control project. Hiniling ito ni John Santander sa isang liham na isinumite niya sa ICI. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso, pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita niya sa mga litratong nakuha niya online na magkasama ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, pag-aaralan nilang impormasyong ibinigay ni Santander. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Kung pinabibilis ang pagpapanagot sa mga sangkot sa kinurakot na flood control projects, ang hiling ni Education Secretary Sonny Angara, pabilisin din ang pagtatayo ng classroom sa bagong pamunuan ng DPWH. Ngayong taon kasi 22 classroom lamang ang naipatayo. 40,000 silid-aralan ang target ipatayo bago matapos ang Administrasyong Marcos. Nasa 150,000 naman ang classroom shortage sa bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Breaking the glass ceiling ang makasaysayang pagbabago ng literato sa Japan. Iniluklok si Takaichi Sanae bilang unang babaeng Prime Minister ng Japan. Pinalitan niya ang nag-resign na kapartidong si Ishibashi Geru. Si Takaichi, na batikan sa politika, ay hardliner o konserbatibo na isinusulong ang tradisyon at nasyonalismo gaya ng iniidolo niyang si British Prime Minister Margaret Thatcher. Fan din siya ng heavy metal at motorcycles. Ika-4 na siyang Prime Minister ng Japan sa loob ng 5 taon. Magiging hamon sa kanyang liderato ang matamlay na ekonomiya at bumababang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ito na po yung first and last time na I'll speak about this, pero never ko po. Jillian Ward, tinuldukan ng intriga online na iniuugnay siya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa lahat ng Nauna na rin itong itinanggi ni Singson. Ipinagtanggol din ni Jillian ang sarili laban sa mga nagsasabing may benefactor siya na nagsusustento sa kanyang lifestyle, gaya ng pagbili ng sports car. Nabili ko po yung Porsche Boxster. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money, with my own hard work. At ang issue na di umano'y ibinebenta raw siya ng sariling ina. My mom would never do that to me. And sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun yung mom ko. Lahat po ng pinag-iipunan ko, walang kinukuha yung mother ko doon. Desidido raw si Jillian na aksyonan ang mga nagpapakalat ng fake news.
Anak ng negosyanteng si Neil Arce at stepson ng aktres na si Angel Locsin na si Joaquin Arce. Unang next-gen artist ng ABS-CBN na pasok sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. I'm a huge fan of, PBB as a show. So I decided, why not give it a try? Kasali rin sa new season ang Gen Z Sparkle at best friend ni ex-housemate Vince Maristella na si Sofia Pablo. This is something big for me kasi I was always a victim of misconceptions, fake news, and I feel like the people know me for my work, sa mga memes ko. I want them to know me for who I really am. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.